Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Amen. Salamat po sa ating mga memory verses, sa ating mga testimonies. So lahat ng ating napakinggan at ginawa sa gabing ito ay handog po natin para sa Diyos. So we offer everything para sa Panginoon sa kanyang kapurihan. Okay, so ngayon po ay samahan po ninyo ako sa ating pong series. So kung last time po, ang ating pong passage na binasa is from 1 John chapter 2. So, dito naman po tayo sa Matthew chapter 6, verses 22 to 23. Okay, so ito po yung ating series nakaraan po natin 2 weeks ago. At nung nakaraan pa. So, Matthew chapter 6, 22 and 23. So, isang paksa ng ating pong topic or ating pong pag-aaralan sa mundo. Okay, sabi po dito, Matthew 6:22, the eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa gabing ito, sa pagkakataon po na makapakinig muli kami ng inyong pong salita. At sa oras na ito, samahan po ninyo kami at tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa amin pong pakikinig ay may pamuhay namin ang lahat ng inyong pong ipapahayag sa gabing ito. Sa tulong at biyaya po ninyo, Panginoon, ay maging attentive kami sa amin pong mapapakinggan na mga katotohanan about sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. At ang Santong Espiritu po ang siyang magbigay sa amin ng kaliwanagan patungkol po rito, Panginoon. At ang inyong po lingkod na gagamitin tagapagsalita, patawagin niyo po ako sa akin po mga kasalanan. At itago po ninyo lamang ako sa likod ng inyong pong kabananan. Salamat pong muli, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, ang title po natin is Watching Television and the Bible. Pero in general sense po, ang atin pong pinag-usapan po dito is everything or anything na ating na napapanood. So, hindi lang naman kasi TV ang device na meron tayo ngayon na siyang kumbaga ginagamit natin para ma-entertain po tayo sa ating buhay, sa mga tinatawag po nating pastime po natin o pinakapalipas oras po natin. Kundi marami pa tayong mga kagamitan na ginagamit din po natin upang tayo ho ay makapanood ng iba't ibang mga palabas or some kind of kumbaga entertainment para po sa atin. But bilang isang Kristiyano, kailangan din po nating maging watchful o maging mapagbantay sa lahat ng ating pong mga nakikita. So, pwedeng social media, pwedeng sa TV, pwedeng sa dati-dati pa, di ba, yung mga pahayagan. So, meron kasing part dyan na talagang tinatangkilik ng mga tao. So, di ba may mga sections kasi sa pahayagan na halimbawa, comics. So, mga comics doon. So, favorite natin na binabasa natin. Pero meron pang ibang sections doon na alam natin na medyo kailangan nating iwasan sapagkat pinupukaw nito ang ating imahinasyon ang ating laman. Kaya, ang ating objective po dito is to address the practical issues in our everyday life and how it affects our Christian life and what we will become if we are, kumbaga hindi tayo magsiset ng boundaries sa mga ito. So, kapag tayo po ay nanonood ng mga palabas na kung saan ay alam nating makasalanan, alam nating nagtuturo ng immorality, so dapat lang na iwasan natin. Dapat lang na hindi natin tangkilikin sapagkat tayo ho ay isang mananampalataya at tayo ho ay sumusunod sa Biblia. So yung ating first point po is the biblical critique. So meron po tayong mga set of questions po dito. So hindi ko na lang po isinama na dapat nating itanong bago tayo manood ng isang particular na palabas. So, pwedeng movie, pwedeng TV show, or ano pa man. At ang pangalawa naman po is the bad consequences kung hindi po tayo magiging matalino o magiging mapagbantay
sa ating mga pinapanood. So, kasi ang kumbaga pinupuntirya ko nito is yung ating last, yung pita ng ating mata. So, hindi bagat isa ho ito sa ginamit ng kaaway upang mahulog ang tao sa kasalanan. Nung ipinakita niya sa babae yung bunga na talagang siya ay masarap or siya ay kaakit-akit upang kainin ito. So talagang appetizing para sa kanya. Talagang masarap para sa kanya. So, what are the bad consequences? Ano po? Kapag naman tayo po ay hindi maging maingat sa lahat ng ating pinapanood. So, especially kung tayo po ay merong mga mas nakababata na kapatid sa pananampalataya o kung tayo isang magulang na Kristiyano sa ating mga anak. So, kung hindi po tayo magiging stricto at kumbaga paalalahanan natin ang ating mga anak patungkol po dito, so ano po yung magiging consequence o yung mga tinatawag nating pangit na result kapag hindi po tayo naging tapat sa Panginoon sa bahaging ito. So, meron po tayong una, sabi dyan, it establishes the practice of tolerating evil to enjoy some good. So, yun po yung ating first. So, nagiging kasanayan ng mga taong hindi natin napapaalalahanan ang kasamaan na parang hindi naman masyadong masama. So, nagkakaroon ng tinatawag nating mas nagiging mababaw para sa kanila. Itong mga ganitong bagay. Samantalang, dapat bilang isang mananampalataya, ituring natin ito bilang kasalanan o kasamaan sa Panginoon. Okay? So, it establishes the practice. Kasi nga, ang sabi po ng 1 Corinthians 5:6, a little leaven leaveneth the whole lump. So, kung sa isang maliit na bagay pa lang na alam nating magbubunga ng masama pag ito'y naging malaki at hindi natin ito in-address agad. So, para ho yung virus o di kaya ay cancer na pag hindi natin tinreat or hindi natin ginamot, hindi natin kumbaga dinaan sa proseso para ito ay mawala. So, magiging miserable ho ang sitwasyon po natin. So, magiging malaking problema po yan sa atin. Let's say sa church, kung hindi ho stricto ho when it comes doon sa mga makamundong bagay, o makamundong palatastas o palabas. So, dapat ho ay kailangan nating paalalahanan, in first place, upang mabahala po sila kung hindi ho sila magiging maingat. Ikalawa, it lowers the resistance to evil. So, nakapagpapababa po ito ng pag-iwas o ng paglayo sa kasamaan. Kung lagi nating hinahayaang ma-expose sila, kung alam naman natin na hindi ho sila gaanong malakas sa kanilang espiritu o sa kanilang pagkaunawa patungkol po rito. So, for example, yung simpleng mga videos na kung saan ay ginagawang katatawanan ang iba't ibang uri ng kasalanan, katulad ng pagsisinungaling, katulad ng pagnanakaw. So, kung halimbawa ginagawang meme ho yung mga trending ngayon na alam nating kasalanan at natatawa din po tayo, so kailangan maging maingat din po tayo. Kasi somehow, ginagamit ito ng kaaway sa atin. At kapag lagi ito at ito ang ating pinapanood, kapag ito at ito ang laging bumubungad sa atin, so nagkakaroon po ng kumbaga paghina sa ating bahaging iwasan o layuan ang kasalanan. So, meron kasing mga klase ho ng video, patalastas o palabas na ginagawang katatawanan ang imoralidad, ang pagrebelde, ang pagiging bastos, di ba? So, yan po yung sinasabi ho dito nakapagpapababa ng resistance sa kasamaan. Next, it provides continued access to the world and its strong values. So, wala ho tayong kumbaga barrier para ho dito. At lagi hong bukas ang ating pintuan
sa mga ganitong bagay at hinahayaan lang po natin. Kaya much better po na paalalahanan po natin na kailangang putulin ang ganitong klase ng kasanayan sapagkat ito ho ay maaaring gamitin ng kaaway upang mas tangkilikin natin at mahalin ang sanlibutan na hindi sa Panginoon. Amen? So, number 3, sabi po dyan, it provides continued access to the world and its wrong values. So, hindi po sinasabi rito, putulin mo na ang iyong ugnayan sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kundi ang sinasabi ho dito ay putulin mo ang iyong ugnayan sa kasamaan ng mundong ito o sa mga tinatawag nating sistema or evil world system. It weakens and sears their consciences by exposing them to ever-increasing laws of immorality. So nakapagpapahina at ang kanilang mga budhi ay na nabubulag ng mga maling paniniwala o ng mga maling pananaw patungkol sa kasamaan o kasalanan. So yun po yung sinasabi ko dito. That's why kapag tayo ho ay walang solidong pundasyon pagdating sa ating personal na libangan or personal entertainment, we may seriously lose something. May mawawala ho sa atin. Hindi ibig sabihin walang mawawala sa atin. Ano ho? Yes, pwedeng sabihin natin hindi naman sa pamamagitan yan mawawala ang kaligtasan. But if you continually doing this and you tolerate somehow, di po ba? So, masama pa rin po ang magiging epekto nito sa atin. Kaya, kung halimbawa tayo isang klase ng magulang na wala hong pakialam sa mga anak natin, sa kanilang mga pinapanood, o tayo isang church na sinasabi natin, okay lang, bahala na kayo sa gusto ninyong panoorin. Sa halip na tayo ho ay dalhin sila pabalik sa Panginoon, sabi dito, sila'y magiging rebelde at darating ang panahon, kukutsain niya o kukutsain nila ang ating pananampalataya. So, time will come na magiging mockers din sila ng ating pananampalataya. At ito'y mas magiging mahirap sa atin upang gawin ang ating bahagi bilang isang mananampalataya. Okay? So, ito yung mga tinatawag nating bad consequences. At itong sunod ho na 4, mga kapatid, so tingnan po natin ang panlima, it teaches them to look up and to relate to evil individuals. So, kapag laging wala tayong problema pagdating dyan, ano ho, kahit masama ang magiging epekto nito sa ating mga anak kung tayo magulang o sa mga mas nakababatang mananampalataya. So, sabi dito, mas titingnan nila at mas kumbaga, preoccupied sila doon sa mga taong hindi naman sa Panginoon. So, it teaches them to look up to and relate to evil individuals. Diba? Mas alam nila yung personality, yung buhay ng mga taong hindi naman para sa Diyos ang kanilang gawa o ang kanilang practices. Kaya sabi po sa Proverbs 13 verse 20, whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Kung lagi nating in-expose ang sarili natin o ang ating mga mahal sa buhay sa mga taong dadalhin sila sa kapahamakan at kasamaan, para na rin nating sinabing hindi natin sila mahal. Ano po? Kaya sa pamamagitan po ng pagpapaalala at kaunting restrictions sa ating mga anak o sa mga mas nakababata nating kapatid sa pananampalataya, sabi po dito, naiiwasan po kahit papaano ang ganitong sitwasyon na mas nakikinig sila at laging ang point of reference mo nila is itong mga taong lagi nilang pinapanood. Celebrities, for example. Social media influencers. Diba? Na usong-uso na ngayon. At dumadami ang mga subscribers. So, kani-kanino ho tayo nakasubscribe, mga kapatid? Alam ba natin ang buhay nila?
Alam ba natin yung kanilang spiritual na buhay? Kung sila ba ay nakakilala sa Panginoon? Hindi ba? Kasi kung sila hindi nakakilala sa Panginoon, at sa halip tayo ho ay dadalhin sa kanilang masamang pamumuhay, so kailangan ho nating putulin ang ating ugnayan dyan. Otherwise, kung nakasubscribe po tayo sa mga hindi naman mananampalataya, but for some, sabi nga, sa isang particular ho na bahagi ng buhay ho natin, ay may tutulong sila, may ambag sila. So, wala hong sinasabi ang Bible ho doon na putulin. Hanggat alam naman natin hindi naman dito makasasama. Pero kung alam natin ito ay makasasama sa ating buhay, pananampalataya, so we have to. Kailangan natin putulin. Okay? So it teaches them to look up to and relate to evil individuals. So bilang isang Kristiyanong magulang, hahayaan ba natin ang ating mga anak na hangaan ang mga taong kaaway ng Diyos? Will you allow your children to admire people who are enemies of God? Sa tingin po ba natin, even the historical mga personalities, philosophers, for example, mga matatalinong tao noong unang panahon, sabihin natin mga dalubhasa, hayaan ba natin ang laman lang ng kanilang isip is yung mga konsepto at mga filosofiya ng mga taong ito at hindi ang salita ng Panginoon? Okay? Kaya, huwag nating hayaan na ang mas tangkilikin ho ng mga taong mahal natin sa Panginoon ay ang mga taong ipapahamak sila at ilalayo sila sa Panginoon. Amen? Next, it wastes large amounts of time. So, masasayang lang ang ating panahon kapag dito lagi natin ibinubuyot, itinutulak ang mga mahal natin. Ano ho? So, it wastes large amount of time which could be spent in many other useful activities. So, naapektuhan nito yung wais nating paggamit ng oras. Kaya ang sabi po ng Ephesians 5, therefore do not be unwise. At paano tayo magiging matalino? First, by redeeming the time because the days are evil. Gamitin natin ng matalino ang ating panahon sapagkat, sabi ho dito, the days are evil. Kaya oftentimes, we use our idle time for watching short videos or even memes. But does that make sense? Kahit ba sa 30 segundong isang video na na-entertain po tayo, pero ito pala'y hindi nakatutulong sa ating spiritual na paglago. Masasabi ba natin hindi nasayang yung oras natin? Nasayang din. Kasi sa isang segundo, sa isang maiksing panahon, maaaring may isang tao makakilala sa Panginoon. Maaaring may isang taong mabago ang kanyang pananaw sa buhay kung doon natin ilalaan yung ating panahon at hindi sa mga bagay na sarili lang natin ang malilibang at matutuwa. Okay? Evil may show up even a split second in our eyes, and our thoughts cannot easily erase it. Ang kasamaan, pwede yang mag-pop sa ating mata in a split second. At kapag nakita na natin yan, mahirap nang burahin sa ating utak. Kahit anong pilit nating alisin sa ating isip, lalo't kung ito ay pumupukaw sa atin, mga kapatid. Kaya wag natin sabihin, kaunting panahon lang. Sabihin natin 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. But even in a split second, pwede tayong mahulog sa kasalanan. Okay? Kasi ang kaaway ho, nakamasid sa atin. Ang kaaway nakamulat, sa atin. Talagang bukas na bukas ang kanyang mata sa atin. At naghihintay ho ng pagkakataon na kapag kumilos tayo at nakita niyang it's time, okay? Oras na, patay. Kailangan nating maging mapagbantay, mga kapatid.
Next, it weakens their creativity by drowning out the warnings of Scripture and their conscience. So ito po yung pampito natin. It weakens their creativity. So nagkakaroon ng cloudiness sa kanilang kaisipan at mas nagbibigay daan ito upang bigyan nila ng dalamhati ang Espiritu. Kaya sabi ng 1 Thessalonians 5, verse 19, quench not the Spirit. Kung ang Espiritu ay aktibo sa ating buhay, huwag natin pigilan, huwag nating salungatin. Sapagkat kung sasalungatin natin yan sa pamamagitan ng ating disobedience and katigasan ng ulo natin, magsisisi ho tayo sa huli. Di po ba? Marami hong consequence ang pwedeng mag-arise dyan. Lalo kung dahil sa pinapanood natin o sa mga nakikita mo natin, it turns out, sabi nga, na nagawa na natin to in actual sa buhay natin. So, mas malaki ang magiging pananagutan natin. Kaya, it weakens their creativity, quench not the Spirit. Okay? Laging ang Espiritu ho ang manguna sa buhay natin, hindi ho ang ating mga sarili. Sapagkat tayo ho ay binago na ng Panginoon. We are a new creature. Okay? Tayo ho ay isa ng bagong nilalang. Any act of disobedience is quenching the Spirit, meaning to extinguish the power of or energy of something. So yung salitang quench not, yung salitang quench, ang ibig sabihin po is to extinguish. Parang apoy ho, di ba? Pagka ginamitan mo ng fire extinguisher, anong nangyayari sa apoy? Namamatay. Ano? So, namamatay siya. So, ganun din kung sa pamamagitan ng ating disobedience, para ho na-extinguish yung power o yung banal na espiritu sa atin. But it doesn't mean na, sabi nga, nawala sa atin. Ano po? Totally. But somehow, meron pong nawala sa atin. At yan po yung dahilan kaya yung mga taong nabubuhay sa kasalanan, lalo hong nagkakaroon ng tinatawag nating callousness para maglingkod muli sa Panginoon. So nawala yung kagalakan ng kanilang kaligtasan at dahil sa sobrang ng layo at tagal ng kanyang pagkakalayo sa gawain ng Panginoon, so naging kalos na ang kanyang puso. Kasi nga, siya ay patuloy at patuloy na na-expose sa kasalanan. Kaya, quench not the Spirit. Ano po? Hayaan natin ang Santong Espiritu ang patuloy na magpaalala sa atin, patuloy tayong magpaturo sa salita ng Panginoon. Patuloy tayong maging sensitibo sa kung ano man ang gusto mong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Yung mga promptings, ng banal na Espiritu sa ating buhay, in light ng salita ng Panginoon, dapat ay maging maingat po tayo at maging sensitibo po tayo. Amen? Amen. Muli, sabi po dyan, it weakens their creativity. Sinong magulang ang gusto niyang hayaan ang kanyang mga anak na patuloy na lokohin or sabi dyan, fooled by this evil world system? Do you want your kids to be fooled by this evil world system? Yamang alam natin na patuloy sa pagsama ang mundo, yamang patuloy sa paglala ang kasamaan ng mundong ito. Sino magulang na nakakilala sa Panginoon ng papayag? Ano? Kaya sabi nga ng Proverbs 22, yung aking memory verse kanina, train up a child in the way should go. Even when he is old, he will not depart from it. Sinong magulang ang gusto niya na kanyang anak pag tumanda siya maging mamamatay tao? Ano? O di kaya siya ay maging isang drug addict. O di kaya isang magnanakaw. O kaya isang corrupt. Ha? Kaya sabi dyan,
It weakens their creativity. Okay? And last, it ultimately makes them enemies of God. So ito yung pinakamasaklap. Sila yung magiging kaaway ng Diyos dahil sa ating kapabayaan. Kaya mananagot tayo sa Panginoon kung hindi natin sila babalaan at paaalalahanan patungkol po rito. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God, James 4:4. And to be God's enemy is to stand condemned before His holiness. Okay? Hinayaan natin sila na sila'y mapahamak. Hinayaan natin sila na maparusahan sila sa kanilang maling ginagawa na alam naman nating mali. Okay? Kaya, do you want your kids to perish? Sinong magulang magnanais sa kanyang mga anak na mapahamak? At hindi lang basta mapahamak sila, kundi magpasawalang hanggan na mapahamak sila. Do you want your kids to be perished forever? Lalong kung ikaw ay may pagkakilala sa Panginoon, sinong magulang ang ayaw niyang makasama ang kanyang pamilya sa buhay na walang hanggan? Kaya kahit sa mga ganitong bagay upang sila'y maiwasan at mailayo sa tukso at kasalanan, gagawin po natin. Amen po ba? Dahil mahal natin sila, kung paano mahal tayo ng Panginoon. The fact na tayo ho ay nilalayo ng Panginoon sa kasamaan ng mundo ay sa kadahilan ng mahal niya tayo. Kaya ganito rin ang maging damdamin ho natin para sa kanila. It is unbelievable for a Christian parent to let their kids devoured by Satan. Hindi ka panipaniwala sa isang nagsasabing siya'y Kristiyano kung hahayaan niya na ang kanyang mga anak o ang isang church na hahayaan niya na ang mga miyembro ay lalapain lamang ng kaaway dahil sa kanilang kapabayaan. So walang pagmamahal na namamagitan sa mga ganitong bagay o sa mga ganitong tao. Kaya muli mga kapatid, isang paraan ng kaaway sa atin ay kung ano ang mga napapanood natin, nakikita ho natin. There are lots of ways, para ma-entertain ho tayo at nakikita ho natin. But ang kaaway ho ay nagmamasid sa atin. At hindi lang ho sila nagmamasid sa atin, hindi lang ho siya sa atin nagmamasid, sa mga taong malalapit din sa atin. At kung tayo ay hindi mapagbantay para sa kanila, mahuhulog at mahuhulog sila. Kaya muli, ang paalala ho sa atin, be discerning. At ang discernment na ito ay i-share ho natin sa mga taong mahal natin. Okay? So, nais ko pong basahin sa panghuli po. Ito pong 1 Thessalonians chapter 5, verse 21. Bilang panghuli po natin. 1 Thessalonians chapter 5, 21 and 22. So, from verse 19, nasabi po dito, do not quench the spirit. And then talon po tayo ng verse 21, but test everything. Hold fast what is good and abstain from every form of evil. So muli, ang sabi dyan, suriin natin ang lahat kung ito'y mabuti o hindi. Ang mabuti, tangkilikin, hanggat ito'y makatutulong sa ating paglago sa pananampalataya. Pero kung ito'y masama, iwasan natin at layuan. Okay? For the sake ng ating pagpapabanal sa ating buhay bilang isang Kristiyano. At consistent ito sa ating testimony na tayo ay isang binago ng nilalang. Okay? Kaya maging maingat po ang bawat isa sa atin sapagkat ang kaaway ay nakamasid parati sa atin. Tayo ba'y manalangin? Salamat Panginoon sa iyo pong salita. Salamat muli at patuloy po ninyong pinapaalalahanan kami sa mga bagay nito kahit sa mga simpleng bagay ho na kami po ay nalilibang subalit
maaaring ikapahamak din po namin kung hindi po kami magiging watchful po rito. Kaya gabayan po niyo kami, Panginoon, at maging responsible po kami sa lahat ng amin pong napakinggan mula sa iyong pong salita. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.